Learning to say sorry helps to heal broken relationships, tulad ng message ng part 2 ng ating series na Bati na tayo. Bati na tayo, please. Isang linggo na mula nang nagkainisan ng barkada ni Beth. Ang masama nito, meron silang out-of-town trip in 3 days. Ilang araw na nag-iisip ng paraan si Beth para magkabati silang magkakaibigan. After praying, nag-message siya sa kanilang GC, asking if pwede silang magkita-kita para makapag-usap before their trip. Na-experience mo na rin ba ang ganito? Ang bigat sa loob ng may kaalitan, di ba? Hindi ka mapakali kasi hindi mo alam kung paano kayo magkakaayos ng nakatampuhan mo. Worse, bumabalik sa iyo yung masasakit na nasabi mo in the heat of the moment. If you want to resolve a conflict pero hindi mo alam where to start, baka makatulong ang steps na ito. Number 1, manalangin. Huwag mahiyang sabihin kay Lord ang totoong nararamdaman mo nung nagalit ka. Kahit alam naman niya yon, gusto pa rin niyang maging honest tayo. Then, ask for His forgiveness sa maling pag-handle mo ng iyong galit. Number 2, mahinahong kausapin ang nakaalitan. Sabi sa Proverbs 15:18, nadi-diffuse ng taong mahinahon ang conflict. Be humble to admit ang naging contribution mo sa tampuhan. Calmly explain your side at humingi ng tawad sa iyong mga nasaktan. Number 3, magmahal at magpatawad. Tanggapin din ang apology ng other party. Kung ayaw naman nilang makipagbati, huwag masiraan ang loob. Patuloy lang na mag-pray at umasang gagawa si Lord ng paraan para magkabati kayo ng nakaaway mo. Hindi laging madaling makipagbati sa nakatampuhan, pero sa tulong ni Lord, hindi rin ito imposible. Let's pray. Lord, mabigat sa loob ang may kagalit. Tulungan po ninyo akong lunukin ang aking pride at makipagbati sa nasaktan ko o nakasakit sa akin. Help me ask for forgiveness and forgive as well. In Jesus' name I pray. Amen. Meron ka bang nakatampuhan? I-message mo siya at tanungin kung pwede kayong mag-usap. Make sure to ask Jesus na tulungan kang maging mahinahon at humble enough to admit ang nagawa mong mali. Pumayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Mga Kawikaan 15:18. We pray that God will heal all your broken relationships, and we hope that you'll continue to tune in tomorrow for the last part of our series, Bati na Tayo. I'm Pastor Alex Tinsay saying that God's goal for us is to be at peace with everyone. God bless you all.